okay? And ito guys, ito yung sinasabi natin na swerte. Dadalhin talaga kayo ni universe sa kung saan kayo nakatadhana, no? Yung tamang destiny niyo sa buhay, yung destiny na deserve niyo, tutulungan kayo ni universe na mapadpad dun or mapunta dun and nandun ang swerte niyo, guys, 'no? Swerte kayo sa tadhana niyo, mga kapiksi. Kapag nakapunta na kayo or nakarating na kayo dun sa kung ano man yung nakatadhana na para sa inyo, doon niyo na mararanasan, guys, yung talagang swerte, sa buhay. Hello guys, hello Gemini. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mga blessings guys, no? Para ngayong April para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Titingnan natin yung mga potential blessings na pwede nyo ma-experience and kung may negative, pwedeng balakid siya or pwedeng mga negative circumstances guys. So, unahin natin tong deck na to. Ito yung mga angel messages para sa inyo. Ito yung spiritual maturity guys, ibig sabihin for some of you, pwedeng nagkakaroon kayo ng mga spiritual awakening. Yung iba sa inyo guys, pwedeng nagkakaroon din ng mga kakaibang spiritual beliefs, mga kapiksi, or nagsasaliksik kayo further tungkol sa spirituality. Guys, okay? So, this will not resonate with all, pero may mga tao talagang ganyan, guys. So, if you feel like that's resonating with you, then take that message, Gemini. And ito naman ay worthiness, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, nare-realize nyo na yung totoo nyong halaga and parang mas binibigyan nyo din ng halaga yung sarili nyo, mga kapiksi, no? Hindi nyo na hinahayaan na apak-apakan kayo ng ibang tao, mas minamahal nyo na yung sarili nyo, mas ginagalang at nire-respeto nyo na yung sarili nyo, Gemini. And another message, guys. Ito guys, ibig sabihin nito, nakatadhana kayo maging masaya, nakatadhana kayong parang nakikita nyo yung tamang tadhana para sa inyo or tinutulungan kayo ng mga spirit guides nyo na dalhin kayo sa buhay na kung saan kayo nakatadhana talaga. Nagets nyo ba? Parang pinupunta kayo ng mga spirit guides nyo, divine universe, kung saan talaga kayo nararapat dun sa buhay na deserve nyo, kung saan talaga yung nakatadhana para sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, i-main-main nyo na yung mga magagandang tadhana na yan, guys. And ito naman ay sa love. Tignan naman natin yung mga love messages or love advice para sa inyo. Make the effort. Ito guys, totoo naman to. Kailangan talaga may effort naman talaga dapat sa relasyon, mga kapiksi. Kapag ka ikaw ay in a relationship or gusto mong maging peaceful and harmonious yung relationship nyo, dapat ini-effortan yan. Guys, pag ini-effortan, dapat ini-effortan nyo na maging positive palagi. Wag nyong bigyan ng space yung kanegahan sa relationship nyo kasi doon magsisimulang masira yung relasyon nyo sa pagiging nega, Gemini, okay? So, wag nyong papasukin kahit isang bahid ng duda or yun, dun kasi nagsisimula guys. Sa duda, insecurities, no? Kapagka parang nagsisimula yan sa maliit na butas hanggang sa lumaki ng lumaki and yun yung sisira sa relationship nyo, mga kapiksi. And ayan na, kakasabi lang, pay attention to the red flags, no? Minsan may mga red flag na dinededma pa, no? Nung iba sa inyo, tapos hinahayaan na lumaki ng lumaki hanggang sa hindi na kayo makaalis, tapos nagsasuffer na kayo dahil sa mga red flag. So yung iba, habang maaga pa nakikita na nila yung mga red flag, umaalis na agad sila sa ganong klase ng relasyon and mas madaling maka-move on kasi hindi ka pa masyadong invested ng emotions mo, ng time, yung effort. Yung iba, dineded mo yung mga red flag, nagpapaka-martyr, binibigyan ng chance kasi baka magbago, at cha.
Tapos wala din, gano'n din sa dulo, makikipaghiwalay din, kasi naubos na yung kaiintindi. So, nasayang yung panahon, at saka yung emosyon, yung lahat ng ininvest dun sa relationship. So, wag niyong mamaliitin itong mga red flag mga kapiksi 'no, kasi yan ang magsasalba sa inyo, sa pagkatao niyo. Kung alam niyo na may red flag yung mga person, unang-una, wag niyo nang sagutin 'di ba, nanliligaw pa lang. Eh, kung gusto niyo pa rin bahala kayo. What I'm saying is kung ayaw niyo mag-suffer 'di ba, yung mga red flags na yun, yan ang mga savior niyo. Kasi, kumbaga 'pag nakita niyo na yung mga red flag, simula pa lang 'di ba, umayaw na agad kayo. And eto naman guys ay engagement 'no, for some of you, ibig sabihin nagle-level up yung, relationship niyo ng inyong partner or specific person. Puwedeng makatanggap kayo ng mga proposal, puwedeng, nag-iisip na kayo na magsama or magpakasal, nitong person mo. So, level up yung relationship niyo guys. Alright, so comment down below guys if feeling niyo naka-resonate kayo diyan. Shuffle natin 'to, hanapin natin yung energy ng Gemini at saka blessings. Habang sine-shuffle ko 'to guys, panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video first. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jars. Ito yun guys, super effective na pampaswerte at saka itong mga bracelet. Ito yung ating WhatsApp number guys, i-chat nyo lang ako dyan. Wag na kayo magpahuli guys, no? Dumadami na yung sumasakses sa money shaker jars. Wag na kayo magpahuli mga kapiksi, avail na kayo habang pwede ba tayo mag-deliver. So this is both positive and negative guys. Unahin natin yung negative mga kapiksi, no? Kasi for some of you, nagdadanas kayo ng mga emotional pain, mga kapiksi. Pwedeng ano to guys, itong may kinalaman sa relationship, especially kung may mga red flags nga, 'di ba? Kasi sabi natin sa inyo kanina, pay attention to the red flags. Itong mga red flags na to guys, ito na yung mga pinag-aawayan nyo ng person nyo, nagkakaroon na kayo ng mga emotional pain dahil dyan sa mga away na yan, mga kapiksi. Yung iba naman sa inyo guys, kahit hindi sa romantic na relationship, pero maaaring meron kayong nakakaaway, hindi kasundo, conflict sa ibang tao, mga kapiksi, no? Pwedeng sa pamilya nyo, sa kaibigan, mga kasamaan sa trabaho, kapitbahay, kahit kanino, mga kapiksi. And it's bringing you a lot of emotional pain, guys, no? So, ito naman, syempre kayo lang din yung makaka-resolve yan, no? Kausapin nyo ng maayos, kumbaga, wag nyo nang palakihin yung gulo, itanong nyo kung anong trip nila sa buhay, and sabihin nyo kung ano yung nararamdaman nyo, and mag-settle kayo mga kapiksi. Wala namang hindi naaayos sa mabuting usapan, guys. Basta pinag-usapan ng maayos, pwedeng maayos yung mga gusot nyo, guys. Okay? So, yan yung nakikita natin na sa negative. Sa positive naman, ito sa positive sa relationship, guys, no? Kung, excuse me, may chance na magkaroon ng reconciliation dito. Pagbabate, mga kapiksi, maaaring may mag-sorry, no? So, yun yun. Dapat talaga kung may mga conflict, mga kapiksi, kailangan may mag-sorry. Kailangan magkaroon ng heart-to-heart talk, heart-to-heart conversation, no? Para masettle nyo yung mga away-away na yan, guys. And for some of you,
ayun, maaari magkaroon ng pag-uusap, reconciliation, para maayos yung mga gusot, mga kapiksi. Alright? Okay. And eto guys, no, nakikita natin na may mga magaganda, ito mga bagong opportunities to guys, mga magagandang opportunity, mga magagandang kontrata, transaksyon, agreement, mga magagandang proyekto guys, no, na maaaring dumating sa inyo. Parang yung iba sa inyo, nagkakaroon din kayo ng other opportunities pa outside work. Kung meron na kayong mga trabaho or mga negosyo, parang may chance pa na madagdagan pa yon. Magkaroon pa kayo ng ibang additional source of income. Kunwari, meron kayong trabaho sa umaga, pag uwi nyo sa bahay, meron pa kayong mga side hustles online, no? O kaya mga project-based, ganyan. So, nakakadagdag din yon para madagdag yung inyong mga magkaroon kayo ng mga extra income, mga kapiksi. Okay? And ito naman guys, ay tinutulungan kayo ng universe. Actually, itong mga dasal na to, ito yung mga answered prayers, itong mga opportunities na dumadating sa inyo. Ito yung mga sagot sa mga dasal nyo. Or parang movement ba? Nakakakita ka na ng mga maliliit na movement or mga movement, wag nating sabihin na maliit. Kasi whether maliit or malaki yan, movement is still a movement, progress is still a progress. So, sagot pa rin yan ni universe sa mga dasal nyo, mga kapiksi. Okay? So, i-main-main nyo yan, mga answered prayers na yan, guys. Itong mga bagong opportunities, transaction, kontrata, mga reconciliation, guys, no? So, what else? Tingnan pa natin. Ito, guys, naghihilom yung mga, ayan, no? Swerte. Yeah. So, ito guys, naghihilom yung mga relationship. Sabi ko nga sa inyo guys, nagkakaroon ng reconciliation, no? So, kung may problema kayo sa mga jowa nyo, or kahit hindi sa jowa guys, yung mga nakatampuhan, di ba? Sabi ko nga, yung iba sa inyo, maaaring may makatampuhan kayo. So, dito, naghihilom, nagkakaroon ng forgiveness, ng healing, reconciliation, guys. So, naayos yung mga gusot. Nagiging ma-okay ulit yung mga relationship niya with other people, lalo na sa love, romantic na relationship. So, kailangan talaga na magkaroon ng forgiveness, guys, pagpapatawad, mga kapiksi. Okay? And ito guys, ito yung sinasabi natin na swerte. Dadalhin talaga kayo ni universe sa kung saan kayo nakatadhana, no? Yung tamang destiny nyo sa buhay, yung destiny na deserve nyo, tutulungan kayo ni universe na mapadpad doon or mapunta doon, and nandun ang swerte nyo, guys, no? Swerte kayo sa tadhana nyo, mga kapiksi. Kapag nakapunta na kayo or nakarating na kayo dun sa kung ano man yung nakatadhana na para sa inyo, doon nyo na mararanasan, guys, yung talagang swerte sa buhay, mga kapiksi. So, palagi lang kayong mag-affirm, guys. Swerte ako, swerte ako, swerte ako. Swerte ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Yung iba sa inyo, parang feeling ko mag-abroad, lilipad, mag-iibang bansa, or kahit hindi ibang bansa, lilipat ng ibang lugar, relocate. Tapos, kapag nag-relocate kayo, guys, doon kayo sa swertehan. Okay? So, imain-main nyo na itong mga swerte na ito, mga kapiksi. And yung chant, no? Swerte ako, swerte ako, swerte ako, swerte ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Palagi nyo sabihan yan, guys, para talaga ma-attract nyo yung swerte sa buhay. So, comment down below, Gemini, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about Money Shaker Jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.